Good afternoon, my dear sisters and brothers in Christ. Kamusta po kayo? Once again, we are gathered together in the name of Jesus to receive Him in the Holy Eucharist and to listen for His Word. Word of God, help and guide us in our daily lives. Like in our gospel today, we heard how Jesus chastised the religious leaders of his day for being double-minded and for demanding from others standards which they refuse to satisfy. It's also a reminder for us na yes, we have also holding offices, authority and powers over others. And paalala sa atin ng Panginoon, sana maging totoo tayo sa bawat gagawin natin sa ating buhay. Many of us are double-minded also and doble kara, ika nga ng marami. Kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. At ito kadalasan ang ginawa ng mga Pariseo and mga leaders ng panahon ni Jesus. Na kung titingnan natin in our day-to-day life, ganun din ang nangyayari. Marami ang nagte-take advantage because of their powers and offices. Marami ang nagiging hindi tapat sa kanilang mga tungkulin kasi nalulunod na sila sa kanilang mga kapangyarihan. Sana po sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid, ipinapaalala sa atin na sana lagi nating gawin kung ano yung tama, lalo't higit pag tayo ay may kapangyarihan o kung tayo ay merong kakayanan na maging above o maging mataas para sa ilan. Sana magamit natin to bilang opportunity to help them, to be the voice of the voiceless, and to be a defender of the defenseless. Huwag po sana tayo yung mang-aapi at tayo pa yung tipong mang-aabuso sa kanila. And as we can see in the gospel, Jesus chastised because the leaders of his time professed admiration for the prophets by building their tombs, while at the same time, they opposed their message and closed their ears to the word of God. What does Jesus mean when he say they have taken away the key of knowledge? The lawyers and scribes held the office of the keys since they were the official interpreters of the scriptures. Their interpretation of the scripture was distorted and difficult to understand that others were shut off to the scriptures. They not only shut themselves to heaven, they also hindered others from understanding God's word. Ito po yung pangalawa na ipinapaalala sa atin, na sana hindi tayo maging katulad ng mga scribes ng panahon ni Jesus. Sa panahon sana natin ngayon, tayo mismo nawa ang magdala sa ating kapatid papalapit sa Diyos. And sana tayo din mismo yung magpapakita ng totoong gawa ng mabuting Kristiyano. Hindi yung tipong tayo, lalo't higit sa mga mananampalataya at nasa simbahan, tayo pa yung nagbibigay ng discouragement to other people para mas lumayo sila sa Panginoon, mas lumayo sila sa simbahan. Muli, ang paanyaya sa atin ng Panginoon is sana sa pang-araw-araw nating pagsimba, pang-araw-araw nating pagsampalataya sa Panginoon, sana tayo ay kakitaan ng mabuting gawa upang ang lahat ay maibalik at mabigyan ng inspirasyon kung paano dapat manampalataya at makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Lastly, God is ever ready to speak His word to us and to give us wisdom and understanding. Pero ano po ba ang paalaala niya sa atin? Sana maging bukas ang ating puso sa pakikinig ng tama sa salita ng Diyos. At sana sa pakikinig natin ng mabuti, makita ito sa gawa
at makita ito sa pang-araw-araw nating buhay. The invitation of God is for us to be like Jesus, who doesn't only listen well to the word of the Father, but He shows it through His deeds. Marami po sa atin ang tila nakalilimot na ang pakikinig ng salita ng Diyos ay may kaakibat na responsibilidad na gawin sana natin at ipakita natin sa gawa gaya ng ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus nang siya'y nabubuhay at ng turo at aral niya na patuloy nating tinatamasa sa panahon ngayon. Sana maisabuhay natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Amen.